Hello. Magandang gabi po sa atin lahat at happy midweek. Para po sa ating pagsisimula ay tayo po ay magawitan. Atin pong awitin ng Sweet By and By. His land and His favor than day, and by faith we can see it afar. For the Father ways over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits shall soar no more, not aside for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Atin pong awitin ng Wonderful Words of Life. Sing them over again to me, wonderful words of love. Let me more of their beauty, Wonderful words of love. Words of light and beauty, teach me faith and duty. Wonderful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Christ the blessed gives to all, wonderful words of love. Leaders to loving call, wonderful words of love. Oh, so
Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of love. Offer pardon and peace to all, wonderful words of love. Jesus, Holy Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Atin pong awitin ang Give Me the Bible. Give me the Bible, star of gladness gleaming, teaching the wonder of endless souls. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till I shall vanish in eternal day. Give me the Bible when my heart is broken, with sin and grief have filled my soul with fear. Give me the precious words by Jesus spoken, all of its love to show my Savior near. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till I shall vanish in eternal day. Give me the Bible, all my steps enlighten, teach me the danger of these homes below. Plans of safety, all the good shall brighten, that light along the path to peace and joy. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till I shall vanish in eternal day. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, cause me
the tempter's name. Thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Thy wish and my petition bear. To Him whose truth and faithfulness gives the waiting soul to bless. As His leads, we seek His face, Believe His word and trust His grace. I'll pass on Him my every care. and wait for His sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, Sweet hour of prayer. may I consolation share till all grace has loved behind. I build my home and take my flight in my mode of flesh. I rise to His everlasting Christ and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Dakila at magpala namin Diyos Ama, marami pong salamat sa buhay at kalakasan ninyo pong patuloy na pinagkakalob sa amin na kami po, Panginoon, ay nakapagtipon-tipon muli sa inyong bahay-sambahan upang patuloy po kayong papurihan. Sa gabi pong ito, Ama, nawa kami po ay inyong patawarin sa man po kami nasumpungan ng kulod ng kasala. Sa salita man, sa gawa, liman po ito o hayag nang sa ganun kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Dalangin po namin sa gabing ito, nawa samahan niyo po kami sa amin pong pagpuri sa inyong pangalan. Pagkalob sa amin, Panginoon, ang inyong presensya at nawa po ang banal na Espiritu ang siyang manahan sa aming puso't kaisipan. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming pong mga kapatirang naririto ngayon, pagkalob sa amin ang karunungang makalangit ng aming pong mapapakinggan na ito po ay aming maitatak sa puso't kaisipan at ito po ay aming ma-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at may bahagi rin po namin ito sa mga tao. Pagkalob niyo rin po ang karunungan sa magdadala po ng mensahe sa gabing ito. Nawa ay pagkalob sa kanyang karunungan ng mga galing sa langit. Na nawa ang inyong nais ipabatid sa amin ang siyang kanya pong may share sa amin. Maraming pong salamat, Ama, sa inyo pong patuloy na pagdinig sa mga panalangin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy midweek! Ayan. Purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito dahil tayo po ay muling nakapagtipon-tipon sa kanyang bahay-sambahan upang atin po siyang papurihan. Sa gabi pong ito, ang akin pong part ay magpakilala na may mga bahagi sa gabing ito. Una po ay pinangunahan tayo ng pag-aawitan ni Sister Queenie Ranes. At sinundan po ito ng pambungad na panalangin ng inyong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascaro. At yun din po ang presider, ang inyong lingkod muli. At pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ni Sister Alchin Clarence Chris Mascardo. At pagkatapos po yun ay mensahe naman po ng Panginoon na manggagaling o sa katauhan po ni Brother Ronnie Ranes. Ngunit bago po ang lahat ay dahil ngayon po ay midweek, tayo po ay magkakaroon ng atin pong mga pasasalamat at mga prayer request, prayer band. So kung meron po kayong mga pasasalamat sa Panginoon ay maaari lamang po kayong tumayo at inyo po itong banggitin. At ganoon din po, kung meron rin kayong mga nais isama sa panalangin ay maaari nyo rin pong sabihin po.
Isama po sa panalangin natin yung kapatid ni June na nasa ospital ngayon, si Ate Miriam. Nakitaan po siya ng tubig sa baga. Maedad na rin po siya, kaya siguro ang panahon ngayon ay lahat ay may mga tubig sa baga. Ano po. Ganun din po ang inyong lingkod, isama din po ninyo ako sa panalangin na ang aking heartbeat sana ay maging normal na po kasi naglalaro lang lagi sa 45 ang aking heartbeat na 45 or 40. Then pag bumaba pa ron, si Lord na rin ang nakakaalam kung makakaya ko pa. Ako po ay nagpapasalamat sa buong linggo na pag-iingat sa amin ng Panginoon at pagpapala na rin na hindi kami pinagkukulang sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli ay nakabalik ulit ako sa trabaho at natanggap ako muli sa tagal na ng more than 1 year na at akong di talaga nakapagtrabaho ng matino. Ayan, so ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na makapagtrabaho at blessing na rin to sa amin na ayun, na makakapag-finance na ako ng aming po mga pangangailangan sa araw-araw. Yun lang po. At ganyan po, aking pong isama sa dalangin na sila Calix doon sa Hulo ay patnubayan ng Panginoon sa anumang mga gawain nila. Lalo-lalo si Calix sa kanya po paglalaro. Ayan po, sa kanya pong dahan-dahan ng paglaki. Meron pa akong gustong magpasalamat or magdagdag ng prayer request. Atin pong isama sa dalangin ng aking kapatid na siya ay may plano na magpa-opera sa kanyang mayuma. Siya ay pumunta sa ospital kanina at nagpa-schedule. So, atin pong isama sa panalangin na siya ay mabigyan ng doktor na maganda at successful yung kanyang operasyon. Ayan, kung wala na po, ang ating po mga prayer request ay una, ang kapatid po ni Brother June, mantala na nasa hospital ngayon, meron po siyang tubig sa baga. Ayan. Naway pagkalob sa kanya ang kagalingan. At ganoon din po si Calix, ang kanyang paglaki. Kagalingan. Ayan. So gabayan po siya ng Panginoon sa kanya pong paglaki. Ganoon din po ang kapatid ni Sister Ranes na magpapa-opera ng mayuma sa lig. Naway maging successful po ang kanyang operasyon at ipag-pray po natin na maayos ang kanyang health bago po siya magpa-opera. So tayo po mga kapatid ay manalangin ng individual na lamang po.
find I'm all you need. Lean on me. Magandang gabi at happy midweek sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa mensahe na ibinigay sa atin ni Sister Alchin. Ang Diyos ay nagpalaala sa atin na kahit na tayo ay makaranas ng mga kahirapan, siya ay patuloy na tumutulong sa atin. At mga kapatid, ang mensahe ko ngayong gabi, ito po ay pinamagatan ang pananampalataya. Ang taong maglilingkod sa Diyos, kung mayroon siyang pananampalataya, hindi ito sakripisyo, or maaring sa simula ay pakikipagbaka, pero pag ito'y nagtatagumpay, ito mga kapatid ay magiging kapanatagan sa Kanya. Kung siguro tayo ay nasa bahay pa sa mga oras na ito, mayroon na sigurong natutulog, no? Sapagkat sarap ng ulan. Ang ating oras ay alas 8 na pala, oh. Alas 8 na, masobra. So mag-alas 8:20 na. So medyo hindi ganong mahabang ating mensahe ngayon para tayo po ay makapagpahinga. Ang pananampalataya, ano ba ang sekreto ng pananampalataya, mga kapatid? Ang pananampalataya, ito ay hindi ginawa ng tao, kundi ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Kung tayo ay may counterpart nito, humingi ng tulong sa Kanya, lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, dito mga kapatid, mabubuo ang pananampalataya. Magpapakumbaba sa ating Panginoon. Dito, sabi dito, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao nung una ay tumanggap ng patutuo. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin ang mga sanglibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung pananampalataya. So tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos sa mga oras na ito, amin pong ilapis sa inyo, Panginoon, ang amin pong pakinggang mensahe. Pagpalain mo ito, O Diyos, na ito'y magbigay din sa amin ng lalo pang maunawaan namin ang inyong kalooban. Panginoon, kung paano inyong binigyan ng malalim na pananampalataya ang mga taong inyo pong binanggit sa talatang ito. Nawa, Panginoon, ay gayon din kami ay inyo pong pagkalooban ng ibayong pananampalataya sa mga bagay, lalo't na sa mga bagay na inyo pong ipinangako sa amin. Salamat po, Ama, na amin po itong sinampalatayanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Una mga kapatid, si Abel ay kahit na siya ay maagang namatay, ay nakikitaan siya ng pananampalataya sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang matuwid na gawa
So sabi dito, pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatutuo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, ganun may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito yung pananampalataya ni Abel na ang kanyang handog ay tinanggap ng Diyos. Hindi man gaanong mahaba ang kanyang karanasan sa pananampalataya, subalit ito po ay tiyak na ang Diyos ang nagpatutuo na ito ay nangyari, no? So, kasunod dito, si Enoch, ang pananampalataya ni Enoch na dahil sa kanyang pananalig sa Diyos at sa kanyang pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Siya ay dinala sa langit. Naroon na siya sa langit, mga kapatid. Ang pananampalataya ay napundar sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos. No? So, hindi basta-bastang ipundar ang pananampalataya, mga kapatid. Kasi, bakit? Tulad ngayon, kahit na kunting pagod ka, talagang hindi na lang pumunta kay pagod, no? Sa trabaho, sa buong araw. Hindi pa rin ang rason, no? Na ibalid sa Diyos ang ating mga rason. Dahil ang mga taong binanggit dito, sila'y dumanas ng iba't ibang mga karanasan ng kanilang pananampalataya. Ang iba dito ay katulad ni Abel, pinatay si Abel dahilan sa kanyang pananampalataya dahil dininig ng Diyos ang kanyang papuri, kanyang handog. Si Enoch, tila swerte kasi ang kanyang karanasan ay naranasan niyang hindi siya masyadong napunta sa sobrang kahirapan tulad ng pag-uusig, sapagkat si Enoch ay buhay na dinala sa langit dahil sa kanyang pananampalataya. So, si Noe, mga kapatid, ang kanyang pananampalataya ay naghahatid sa pagsunod sa sinabi ng Diyos na siya ay gagawa ng daong upang mailigtas ang mga taong sumampalataya. Sinunod nila ito, mga kapatid, at ang kanilang pananampalataya ay napundar sa kanilang paniniwala sa Diyos. No? At ang medyo may kahirapan dito, mga kapatid, si Moses. Kasi ang buhay ni Moses ay nung mula sa kanyang pagkabata, okay, siya ay sa kwento ng kanyang pagkatao, siya ay inilagay sa isang basket at pinaanod at nasumpungan, nakalutang, nakita ito sa mga anak na babae ni Paraon. No? At si Moses, nung siya ay lumaki, nasa hustong gulang na, tumanggi siyang tawaging anak sa mga anak na babae ni Paraon. No? So, hindi siya sang-ayon na magiging tagapagmana siya sa mga kayamanan at sa pagiging hari sa Ehipto. So, mas pinili niya na api, mapahamak, mas pinili niya na siya ay magiging mahirap kasama sa bayan ng Diyos. Okay. So, yan ang isa sa mga pananampalataya nila, mga ating nakita na itong mga taong ito ay ang Diyos mismo ang nag-recognize sa kanila. Pero dito sa ang pananampalataya ng iba sa mga Israelita, iba pang mga Israelita, narito, mga kapatid, na
yung karanasan nila doon sa dagat na pula, dagat na pula, na tulad na sa tuyong lupa, na sila'y dumaan. At noong sila'y nakatawid na, ang mga Ehipsyo, nung sila'y dumaan, sila'y nangalunod ng lahat. No? So, matibay na pananampalataya na kanilang ibinigay sa Diyos, ang kanilang buhay, no? Upang ang Diyos ay tumugon sa kanila. So, ang iba dito, sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho. Yan. Pagkatapos na malibot sa loob ng 7 araw. Yan. Si Rahab, mayroon din dito mga kapatid na pananampalataya bagaman siya'y babaeng nagbibinli, nag-aliw. So dahil sa kanyang paniniwala at pagpakinig doon sa mga sinasabi ng espiya, siya'y sumampalataya, siya'y naligtas mga kapatid. No? So, si Gideon, no? Si Barak, si Samson, si Jepta, si David, Samuel, at iba pang mga propita, sila Esteban, sila mga kapatid ay mayroong mga karanasan na hindi natin tayo ay hindi makasigurado kung tayo pwede bang makatulad sa kanilang pananampalataya. Dahil si Esteban, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay binato at namatay, binato hanggang sa siya ay mamatay. No? So, yung pananampalataya niya ay medyo dumanas siya ng mahirap. Kasi siya ay namatay hanggang, siya ay binato hanggang siya ay mamatay. So, yung pananampalataya nila ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, na maging ang apoy ay walang kapangyarihan sa kanila. No? So, yung mga pagtikom ng layon sa kanilang mga bibig, nung si Daniel ay inihulog doon sa kuweba, no? Sa yungib ng mga layon, ay walang kapangyarihan ang mga leon dahilan sa pananampalataya ni Daniel. Mga kapatid, isa lang ito sa nagpapakilala sa atin na kinakailangan ang pananampalataya sa tao hanggang sa ating kapanahonan ngayon, hanggang sa langit na bayan na dadalhin tayo ng Diyos. Kasi ito may pangako ang Diyos sa atin. Ito, sabi dito. Sabi dito, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging sa mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbato hanggang sa mamatay. Okay. So, sabi dito, at ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. So, yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. So, yung atin din na inaasahan ngayon, mga kapatid, kinakailangan lang na mayroon po tayong tapang sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya sa pagdating ng Panginoon, kailangan ito ay masumpungan sa atin. Masumpungan sa atin sapagkat sa pananampalataya, isa po ito ang nagbabago sa ating mga karakter. Pag tayo ay patuloy na sumampalataya sa Diyos. Dahil ang mga tao na hindi nababago or nabubuhay sa mundong ito, ang pananampalataya na nauugnay sa Diyos, na katulad sa mga tao ngayon na ating makikita na sila ay nabubuhay sa mundong ito na hindi nakilala ang ating Panginoon, ay wala sa kanila ang ganitong likas. No? Kaya, sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, itong mga halimbawa ng mga taong nauna or halimbawa sa atin, ito ay magiging halimbawa din sa atin na
masumpungan tayo, mabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang iba dito mga kapatid ay namamatay. Marami ang namamatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero si Juan Liberador, siya ay marami din ang kanyang karanasan, no? Siya ay binilanggo at tinorture. Dahil sa kanyang pag-torture ay hindi siya namatay, nilunod pa niya siya, dinubog pa sa kumukulong mantika, at hindi siya namamatay, siya ay dinala sa isla ng Patmos. Dahil sa pananampalataya, mga kapatid. Marami dito na mga mananampalataya na nakaranas ng kapighatian. Tayo rin, mga kapatid, ay sa buhay natin ngayon, kailangang makilala sa ating buhay ang pananampalataya na ang Diyos din ang mag-recognize sa atin. Ang Diyos din ang mag-recognize. Kasi ang mga taong ito, ang Diyos ang nag-recognize sa kanila. Ang Diyos ang nagpapatutuo sa kanila na sila ay sumampalataya sa Diyos. So ngayon, ang Diyos din, ang Panginoong Hesus din ang magpapatutuo sa atin. Kasi pagdating ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, ito ang ating mga kapatid na aking tinubos na nagtatagumpay sa matinding kapighatian. No? So, ang ating karanasan mga kapatid sa mundong ito, maaring ngayon ay napaka-payapa lang tayo. No? Simula nung dulo ng 1844, napakapayapa hanggang ngayon. Makikita natin na parang hindi tayo nagambala. No? Wala tayong pinag-alalahanan. Kung tayo'y magsamba, makasamba tayo kasi tayo ay nasa tinatawag na demokrasya. Walang mag-uusig sa atin. No? So, itong panahon na ito ay panahon ng kapayapaan. Pero, kung ang bayan ng Diyos ay kumpante, no? Parang kumpiyansa sa ganitong kalagayan, dito tayo mga kapatid, dito rin tayo pwedeng lalong lumapit sa Diyos. No? Kasi ang kasunod nito ay bagay na maranasan natin ang mga nararanasan ng mga propita, ng mga disipulo, no? Na ating rinig, ating nabasa sa banal na kasulatan. Kung paano sila tumayo sa kanilang pananampalataya hanggang kamatayan. Paano nila pinanindigan, pinatutuhanan na ang Diyos ay kanilang pinili. No? So tayo rin, mga kapatid. At ang kagandahan sa atin, kasi naunang nakita na natin ang kanilang pananampalataya at maaring tayo ay magkakaroon dito ng lakas upang tayo ay magtatagumpay. Dahilan sa mga pangyayaring ito, mga kapatid, no? Ang Diyos ay naglalaan sa atin ng mga pangako na siya'y kasama natin hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, itong ating mensahe mga kapatid na tungkol sa pananampalataya ay naway magbibigay ito sa atin ng lalo po tayong magiging lumapit sa Diyos na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Dahilan sa ang iba sa atin, di makikita di natin alam kung ano ang kanilang ginawa ngayon sa kanilang mga tahanan, ano ang kanilang kabisihan sa gabing ito, paano sila nakaranas ng oking buhay at mahirap na buhay sapagkat hindi sila nakasimba. So ito mga kapatid ay magiging ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon na tayo pong lahat ay haharap na may masumpungang ang iba'y may pananampalataya at ang iba'y
masumpungang walang pananampalataya. Ang mensahe natin, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng inspirasyon sa mga bagay na hindi natin nakikita, subalit may pangako ang Diyos na siya ay magliligtas at handang magliligtas sa kanyang mga anak sa panahon ng kahirapan. Ito po ang mensahe sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang My Lord and I. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga lingkod ninyo na inyo pong pinagkalooban ng buhay na may pananampalataya sa paglilingkod sa inyo. At mas pinili kanila, Panginoon, kahit sa kanilang kahirapan, kahit sa kanilang kamatayan. Nasumpungan ninyo, O Diyos, na ang inyo pong mga lingkod na ito ay may totoong pananampalataya. Tulungan din kami, O Diyos. Narito kami, mga lingkod ninyo ng mga babae at lalaki ng Diyos. Amin pong idalangin na pag-ibayuhin mo, Panginoon, ang amin pong mga pananampalataya. Na masumpungan nawa kami na naglilingkod hanggang sa inyo pong pagdating. O Diyos, salamat po ng marami sa patuloy po ninyong pagpala na inyo pong binigay sa amin. Buhay at kalakasan. At sa mga oras ng ito, sa panahon ito, amin po kayo napuri at nasamba at napasalamatan. Lahat ng ito, Ama, ay amin pong ibinabalik sa inyo ang amin pong mga papuri at pasasalamat. Ingatan kami sa amin pong pag-uwi hanggang sa sunod ng mga araw ng pagsamba. Nawa, O Diyos, ay patuloy po namin na itataas ang inyo pong banal at dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi. Happy midweek sa lahat.